kamay nyo na yan. Na wag nyo nang iboto itong mga malansang mga bangag. Alyansa ng mga malalansa. No. Never again sa mga Marcos. Never again. Wag kayo magpalinlang. Yan yung gustong gawin ng bangag na ito. Matakot kayo, masinda kayo, kahit yung mga OFW, mga kababayan, kayo ay sinisindak din. Mag-email kayo, ayan yung email natin dyan sa baba ng attorney, ng number 56, Attorney Vic Rodriguez para sa Senado. Nakikita nyo ba yan? Yan yung mga email ko kung isa kayo sa mga hinaharas. Dahil, magtulungan tayo, okay? Kung paano namin kayo maasistihan dito sa panggigipit ng mga yawa na ito. Sabi ni Yes Marie, katakot na umuwi sa Pilipinas sa airport pa lang. Hi. Alright. Okay. Mark Nathaniel, yes. Yeah, 350 tons of gold, romantic moon, is equivalent to 100 billion US dollars. At ito ang kino-cover up nila, pinag-uusapan na ito sa international. Hindi naman po bago yang pagnanakaw ng mga Marcos. 'Di ba? May nakabinbin nga na kaso si Bangag. 'Di ba? May contempt of court siya sa Hawaii na hindi siya dapat makapunta ng Pilipinas. Mga kababayan, kung siya ay hindi siya naging presidente. Hindi na po bago na ang mga bangag ay magnanakaw, kaya wag po kayong palilinlang kay Amy Marcos na siya ay para sa Pilipino. Dahil itong 100 billion na to, na halaga ng ginto, at ang mga bilyones na mga pera nila, kabahagi po siya dito. Pamilya siya, nakikinabang siya, kung yung mga part, kung sakali yung mga ginto na yun na nasa Hong Kong, ay part yun na ninakaw nila kay Rogelio Rojas. So noon pa lang nakikinabang na si Amy Marcos, kaya itigil nyo na yan. Never again. Nagagaling-galingan siya ngayon dahil what? Dahil election? Never again. Nasa mga kamay ninyo yan, mga kababayan, ang, okay, we will, meron tayong gugurgurin, isa lang. Nasa mga kamay nyo na yan. Na wag nyo nang iboto itong mga malansang mga bangag. Alyansa ng mga malalansa. No. Never again sa mga Marcos. Never again. Wag kayo magpalinlang. Alright? Okay? So, ang mainit na pinag-uusapan natin ngayon at ang gustong ibahin o ilihis ng landas ng mga bangag ay yung tungkol sa Pulong video. Nasasagutin naman ng mga abogado ni Pulong, pero yung pulboronic video ay ayaw nilang sagutin. At hinahamon ko nga mga kababayan, si Bangag Jr., natin okay? Hinahamon ko nga si Bangag Jr. na siya ay mag-file ng kaso dito sa Amerika ng defamatory, since may 4 naman na silang may final sa akin. So dagdagan niya pa ng kanyang kaso ng defamatory para ma-present ko nga dito sa Amerika, sa Korte ng Amerika, ang authentication ng pagsisingot niya at magharap kami sa korte at nang maisampal ko sa kanya, ipalunok ko sa kanya yung authentication ng pagbabangag niya. But syempre, takot. Okay? Takot siyang mapag-usapan ng international, kaya ang ginagawa niya ngayon, mga kababayan, ay paninindak gamit ang DOJ, gamit ang gobyerno para sindakin si Maharlika, gamit ang kanyang mga trolls. Right? Gamit ang mga trolls na yan, takutin si Maharlika, Oh. Ano to? Okay, may bago, ano? Sino to? Hindi ka, I committed, ano to, from Gilberto, tika may pumasok na ano what is it? Bagong, we'll see. What is this all about? Okay? Basahin ko lang to, baka may idea kayo. May pumasok. From post ni Gilberto Repizo, I committed to support the billion peso worth TOR. Specifically, I said, defend it and I will support it. But how can I support ignorance on basic question in a project of immense value and scope? Outside my market study,
is an unacceptable defense. The hope cannot just barge into an independent meeting, make an accusation, shout at everyone, and demand signature affixation in one meeting. Ano to? Lest you forget, you have nothing to work on now and be frenzied about it. If I and BAC did not disqualify on most qualification, the previous bidder, the procedural recorded proceeding is okay. Okay. Sa award, di bale. Sandali tignan natin to Mukhang expose ito Dali lang. Tignan natin. Give me 1 second. So mayroon tayong expose pero video ay audio. Tsaka na lang natin pakikinggan muna natin later, so I cannot comment right now. Pero may bago tayong expose na sangkot na naman ang DOJ. So we'll talk about that maybe after this. Medyo mahaba, 16-minute yung video. Yes, sabi ni Grace Tagart, ayan, never again. So ngayon mga kababayan, talagang kailangan ninyong kailangan talaga natin na dapat wag ipasok yung mga bangag na yan. Dahil ngayon ay gusto nila pati ombudsman yung pag-disqualify kay Wakwak Garcia, Gwen Garcia ay pinanghimasukan ng mga bangag. 'Di ba? At gusto talagang ayaw bumaba sa pwesto itong si Wakwak Garcia. At ngayon ay pinagtatanggol siya ni Marcos Bangag. Kaya nga ang sinasabi ni ni Ombudsman Martires ay dapat manghingi daw ng paumanin itong si Wakwak Garcia dahil sa sinasabi niya na politika daw ang nasa likod ng preventive suspension niya. Hindi ito politika. Dahil siya talaga ay nagbigay ng permit illegally. So yan ngayon pinagpapaliwanag siya mga palangga. So sabi dito ni Governor Ombudsman Martires kay Garcia, kailangan niyang magpaliwanag dahil ito ay hindi politika. So yan ngayon, mga kababayan, ang malinaw na talagang wala na kayong patutunguhan sa bansa ninyo. Dahil ang mga adiktos ay nagkalat, ang pakikipagsabuatan ng mga governors, kay Bangag Jr., kitang-kita na yung mga illegal nilang ginagawa. Ano nangyayari? Magkakasabwat sila. Di ba? Ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, pinakidnap nila. Ngayon, ang mga ayuda, ang mga pera, harap-harapan nila na sinasabi ni Jude Asidre ba yun? O mga kongresista na talagang itong pera na ito, sinasabi nila dun sa mga botante na ito, galing ito kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez. Hindi po pera ng mga kongresista yang binibigay sa ayuda at ang binibigay na mga suhol sa inyo para lang ligawan o kumbinsihin kayo na iboto. Pera nyo rin yan. Taxpayers money yan and it's okay, natanggapin nyo yan, pero wag na wag nyong iboto lahat ng bangag administration candidates. Tignan ninyo harap-harapan. Imagine niyo kung kaya nilang ibigay common sense. Mag-isip-isip kayo mga palangga. Kung kaya nila ibigay sa inyo mga 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, how much more yung kinukubra nila behind the scene? Magkano ang hindi nakikita ng inyong mga mata? Ilang sako, ilang bulto, ilang toneladang pera o ilang toneladang katulad ng ginto. Ang tinatago nila, kumpara dyan sa binibigay sa inyo na 2,000, 3,000, tapos tuwang-tuwa na kayo. Mabubuhay ba kayo sa entire life ninyo? Kahit na lang sa isang buwan, mabubuhay ka ba sa 2,000, sa 10,000? Matutuwang-tuwa ka na dahil binigyan ka, mabuti pa itong bangag administration ni Marcos nagbigay ng 10,000. Tanga po kayo o wala kayong, mahina ang inyong kukote kung yan ang understanding ninyo na binigyan kayo ng 10,000, 5,000, ay mabait na sila. Ang ibigay dapat sa inyo ay what? Trabaho?
trabaho, malinis na syudad, free from pulburon at asin, peace and order, di ba? Kasiguraduhan ng inyong mga anak, education, nutrition, healthcare. Yan dapat ang hinihingi ninyo sa inyong mga gobernador, mayor, kongresista. Hindi yung bigyan na kayo ng 2,000, ang sinasabi nyo ay mabait na sila. Mabubuhay ba kayo ng 1 linggo kahit sa 10,000 siguro mabubuhay kayo in 1 week? 2 weeks wala na kayong pera. So saan na naman kayo? Lilipat na naman kayo kung sinong politiko. Ganyan ba talaga ang buhay na gusto nyo? Mga Pilipino? Yung magsumikap kayo? Alam nyo ako, dumaan din ako sa kahirapan. Pero at young age, sinasabi ko, hindi ako papayag na ako ay magiging ganito ang kinasasakdalan kong buhay. I have to work. Kaya nga working student ang lola ninyo, di ba? Alam nyo na yan, yung ibang mga, yun nakapalo sa akin since 2015. Ngayon, excuse me. Ay, nako. Oy, by the way, sa Vallejo, bukas may event dyan sa San Francisco. Sana makapunta po kayo at pinost natin yan sa ating Facebook page. Ngayon, mga kababayan, eto na lang ba ang ating mga senior citizen? Ngayon, lalo na ngayon mainit sa Pilipinas. Recently, may namatay na napila sa ayuda. Hindi ba kayo naawa sa sarili ninyo na pumipila kayo sa ayuda para kapalit ng boto ninyo? Ako at young age naramdaman ko na yan. Di ba? Kasi marami na ako nakikita mga nagpapapila-pila ng ganyan. You know, ganito, ganyan. Dalawang kilong bigas. Pero in fairness, no, hindi ako nakapila sa mga bigas-bigas na yan nung bata ako. Naalala ko lang, kinuwento ko sa inyo, Pasko yun, merong isang politiko sa lugar namin, binigyan yung mga bata, tigli 5 piso, parang pamasko. Yun lang yung naalala ko. Pero pipila ka ng bigas kasi walang-wala ka na or something. Hindi ko naranasan yan. Kahit mahirap ang buhay namin, you know, nagugutom ka rin paminsan-minsan. O baka nung panahon na yun, wala lang masyadong mga politiko na nagpapapila doon sa area namin. But ganun pa man, eto ba yung gusto nyong buhay? Pipila na lang kayo, tas mabait si mayor, mabait si governor, hawak-hawakan ka ni Luistro, na ganyan-ganyan, bigyan ka, 1, 2, 3, 4, 5, God bless you. Ginagamit pa ang Diyos. God bless you, yung pera binibigay sa inyo. Barya lang yun. Kumbaga, tinga lang yun, latak lang yun. Behind the scene, yung kanilang mga inuuwi na pera galing sa kaban ng bayan na supposedly para sa healthcare, bridges, school, name it, livelihood programs para sa kalwanan ng isang bansa. Kinukuha nila, ninanakaw nila, tapos iboboto mo pa yung bangag na ayaw magpapulburon test. Sige nga. Ito ba ang klaseng bansa na gusto nyong galawan na hindi nga kayo makalakad ng gabi o kahit araw ng safe ngayon dahil nagkakalat ang mga pulburon. Samantala, yung mga politiko na yan, ginagamit lang kayo. Yung mga tiwali na yan, every election, bigyan-bigyan kayo ng barya, ng bigas, Pero ang malaking bulto ng pera ay pinapagawa nila ng bahay, binibili dito sa Amerika, sa Europa. Dito sila namamasyal. Na-enjoy nila dito ang buhay sa Europa, sa Amerika, sa Japan, yung mga mayayamang bansa, nang hindi sila kakaba-kaba na sila ay dudukutan o tututukan o babanggain ng mga adiktus. Nakikita nila yung mga magagandang progreso ng mga bansa na mayayaman pero ayaw nilang i-apply sa inyo. Kasi alam nila, kaya na lang kayong bayaran ng tigda 2,000 eh. Tuwing eleksyon, bayaran natin ito, mga hampas soil na ito. Slap soil, sabi nga kanina ni Palangga. Bayaran na lang natin to, bigyan na lang natin to ng 2,000, 3,000, 10,000. Yan lang naman yung mga yan eh. Yan lang yung mga butante, yung mga hampas soil na yan. Diyan sila nababagay. After election, tuloy-tuloy yung kanilang pagnanakaw. So kung gusto nyo mabago ang buhay ninyo, huwag kayong boboto ng bangag-aligned candidates, lalo na yung mga malalansang kandidato nila. Lahat na lang. Yung kidnapping case dyan sa Anson Ke, yung 14-year-old, mismo ang NBI, ang DILG, ang mga sinungaling, pinagbibintangan, kesyo kasabwat daw yung mga pamilya, then later on, hindi naman pala. Yung mga gurguran dyan, April 30, may sinamuray sa kantin, di ba? Yan na lang ba ang buhay na gusto ninyo?
Every time na lang yung mga workers natin, manggagawa natin tuwing Labor Day, sila ay magwewelga pa. Ulit-ulit na lang, ipinanganak na ako. Bago pa ako pinanganak, may nagwewelga na tuwing Labor Day. I don't know kung kailan tinatag yung Labor Day na yan, but again, nakagista na natin yan. Na tuwing May 1, may nagwewelga na mga manggagawa dahil sila ay nagrereklamo na under minimum wage sila, dapat taasan ng minimum wage, da. Right? So yan na lang ba yung inyong buhay na gusto? Oh, recently, yung tungkol nga dito sa kidnapping ni Anson Ke. O yung kanilang ano ang sabi dito ng Filipino-Chinese na si Teresita Angsi. Alright? Oh, ano sabi dito? Naglabas ng opisyal na pahayag ang Movement of Restoration of Peace and Order laban sa PNP. Alright, yung MRPO, ito yung grupo ng mga Chinese. Dahil sa pagkadawit ng anak ng negosyanteng si Anson Ke na si Alvin Ke, bilang umano'y mastermind sa pagdakip at pagpaslang sa kanyang sariling ama noong Abril. Itinuro ng nahuling suspect na si David Tanliao ang anak na umano'y nasa likod ng krimen. Pero paglilinaw ng pulisya, wala raw maipakitang ebidensya ang suspect para patunayan ang matinding akusasyong ito. Itinuring nila ito sa ngayon bilang diversionary tactic. Ayun na nga, mga palangga. Nakikita ninyo itong Anson Ken, ay itong victim ay yung gumurgor. Okay? Yung suspect dito, di ba? Ipinakita doon na una, kasama ni Amy Marcos, kasama ni Spokes Harry na nagpa-picture lang naman, pero kasama din ni Gadon, yung Vobo na yan, ng mga bangag. Di ba? Idinadawit nila, di ba? Unang-una, idinadawit si Spokes Harry. Now, idinadawit yung anak. At ngayon, nagpa-file ng complaint na itong pamilya. At itong grupo ng mga Filipino-Chinese businessman dahil nga ito ay kawalang ebidensya at ito ay kapalpakan ng mga pulis ng PNP na mga sumisinghot ng pulburon dahil pinapayagan ng Bangag Administration na suminghot sila ng suminghot. Di ba? Patuloy na lang, mga kababayan, ang mga what? Patuloy ang kahindik-hindik na krimen sa inyong buhay dahil gusto nilang maghari at gustong itumba ang mga Duterte. At I hope makauwi na nga ang Pangulong Duterte sa bisa ng motion, okay, na hinain ng kanyang mga abogado. So ngayon, paulit-ulit ang ginagawa sa inyo na pangloloko, right? Pangloloko, paggugurgur sa mga journalist katulad na lamang ni yung sa Kalibo Aklan, yung almost 90 years old na si Mr. The late Johnny Dayang. Nakita ninyo, yun ay what? Supporter ni Attorney Vic Rodriguez. Ito na lang ba yung inyong mga balita everyday? Driver, pinasok sa kubo, binangbangbang habang natutulog. Dahil maari ito ay what? Dahil ito ay sabog sa pulburon. Di ba? So ngayon, mga palangga, malinaw na walang ginagawa ang Bangag Administration. Why? Kitang-kita nyo naman yung kanilang mga press briefing, ang kanilang mga balita lahat. Duterte, si Inday Sara, kung hindi si Inday Sara, si Pulong, kung hindi si Pulong, si Basti, kung hindi si Basti, si Pangulong Duterte, ay napakidnap na nila, at tayo mga vloggers. Umiikot ang mundo ng DOJ, DILG, NBI sa amin. Ang pera nila, ang pera ng Pilipino, ang panahon nila ay ini-exert nila sa lahat ng kritiko nila. Imbis na bigyan kayo ng maayos na kabuhayan, paulit-ulit na lang tayo. Yung bigas nila, tignan, pinatigil. Yung 20 pesos per kilo na bigas, hindi nila kayang ibigay dahil nga ito ay band-aid solution lamang. Election drama. Na kunyari, di ba, ang headline ng nakaraan, natupad na ang 20 pesos per kilo na bigas na pangako ni Bangag. Tapos recently, pinatigil dahil hindi nga kaya, di ba? Hindi na natuloy kasi hindi siya sustainable. Dahil pang Bangag yung kanilang what? Ang kanilang mga solusyon. Kaya gumawa sila ng mga tagni-tagni o gawa-gawang mga ebidensya
laban kay Pulong Duterte na blurred, na hindi pa authenticated. Okay, malaman natin, mga kababayan, recently, binweltahan ni VP Sara itong garbage, itong basura na si Clarissa Taratara na taga-ngak-ngak dyan ni Bangag na wala nang ginawa kundi magsalita patungkol sa mga Duterte imbis na iulat nila kung ano na nga ba kung ilan na nga ba ang nabigyan ng trabaho at sa mga sektor. Well, nag-ulat sila. 350 daw na nabigyan nila ng trabaho for 2 years, pero hindi maipaliwanag ng Bangag administration kung saang sektor ang binigyan nila. Ito ay laway lamang or papel lamang, pero walang hard evidence na may nabigyan ng trabaho. Sinabi nga natin in the past, 2 days ago, na mabigyan man ng trabaho ng 350 sa 2 taon, ilan yung mga bagong graduate o yung mga returnees, yung mga nagpahinga lang, na nagtambay muna tapos magtrabaho uli. Ilan? Pinakita natin kahapon, 800,000 to 1 million ang gumagraduate o yung mga returnees na balik trabaho para tumuwa ng trabaho. So ngayon, ano sabi ni Inday Sara? Ano sabi ni Vice President Sara dito? Ang sabi niya, nakakahiya sa buong mundo. Okay? Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. Yan ang sabi ni Vice President Sara, dapat i-level up ang pakipag-argumento. Rason sa rason, datos sa datos. Yun ang sabi ni Inday Sara. Kung anumang pakikipag-argumento, sabi dito, dapat ito ay mataas ang level, hindi yung ganyan. Okay? Dapat sinasabi niya, sabi dito, ano dito? Sinasabi ni Inday Sara dito na ang ginagawa ng kanilang tagapagsalita na si Taratara, mga kababayan, ito ay talagang pagpopolitika at talagang sila ay apektado sa mga Duterte. Dapat sinabi daw ni Castro sa sarili niya, dapat sinabi niya sa sarili niya kasi yung unang-una na mumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakaya sa buong mundo na ganyan yung mga pagsasalita niya. So basura nga, di ba? Sabi nga, nakakatawa naman to. Nakakatawa talaga itong garbage in, garbage out. So ang lumalabas sa bunganga ni Castro ay basura. Basura kasi ang finifeed sa kanya, kaya basura din yung lumalabas sa kanya. Imagine nyo, simula nung tinalagayan, well, even before naman yung iba, puro na lang Sara Duterte, puro vloggers, puro kritiko. Wala na silang mauulat na okay, today, etong nangyayari sa atin ngayon, ihilera niya yung talagang may mga nabigyan sila ng trabaho. Ito, dito sa industrial area na ito, nagkapagbigay tayo ng livelihood program sa 100,000 katao. At eto sila. Itong mga Pilipino, nabigyan natin ng 1 million houses sa isang taon. Yung pinangako ni Bangag. Nabigyan ba kayo? 1 milyong pabahay ni Bangag every year. At yung build na gustong ituloy ng kanyang pambubudol promise na ituloy yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. May inulat ba? Wala. Instead of build, instead of mga proyekto, Duterte, vloggers, maharlika, roke, yan ang kanilang topic every day about us. Ngayon, wini-weaponize pa nila yung sinasabi nilang fake news tayo. Dahil nga naman, inilalabas ni Harry, inilalabas ni Maharlika ang pagiging addictus benedictus ni Bangag. Yan mismo ay binanggit ng ating Vice President, mismo coming from Inday now, na naniniwala si Inday sa ating authentication. Paano nila ngayon yan maipasinungalingan? Kung magpapulburon test si Bangag sa independent, not sa mga Pilipinong bayaran St. Luke's doon, yung St. Luke's doctor na umattend doon sa
what do you call that? Sa PIDEA leaks na halos pagtakpan nila na, pagtakpan nila yung pagsisinungaling. Dapat dito magpapulburon test si Bangag sa California. 'Di ba? Dito maghaharap-harapan kami sa korte. Pero ano ang laban ni Maharlika at ni Harry Roque at ng mga vloggers sa NBI, DOJ at sa mga bangag? Ano ang laban namin para i-defend ang aming mga sarili sa fabricated cases, fabricated address sa akin at lahat ng pangaharas, panggigipit? Kasabwat ang mga kongresista, dapat talaga lipulin na lahat yan. Burahin na yung kongreso. 'Di ba? Garbage in, garbage out, sapul na sapul sila kay Inday Sara. Kaya nga, ito ang revenge nila sa mga expose ko. Ay, takutin si Maharlika. Tignan mo yung kanilang mga troll. Maharlika, matakot ka na Interpol. Oh. Tignan natin. Kung kayang manghimasok ni Santiago ng DILG-NBI dito sa Amerika. Sige nga, hinahamon ko yung mga buwaka ng inang yan. Kung talagang kung talagang si Bangag ay dinefame ko, bakit hindi si Matos Jr. ang paghainin nyo ng kaso? Powerful eh. Mag-file siya dito ng kaso sa California at dudurugin ko siya. Papalunok ko sa kanya ang what? Dudurugin ko siya sa korte. Papalunok ko sa kanya ang authentication na addicto siya. At baka dito pa tumulo lalo ang dugo niya. O baka ano tawag dyan? Baka mag-withdrawal, syndrome siya dito pagkaharap ako. Hindi mo na ako mag-isinghot kasi makaharap ko si Maharlika, mas magkirig-girig. Magkirig-girig siya sa korte. Eh di panalo na. O, panalo ka na, Maharlika. Nagkirig-girig na yun. Di ba? So, hindi mo siya defame kasi talagang nagkirig-girig. Nakita. Tapos may toxicology test. O right there and then, i-toxicology siya sa... Di ba? Ano mangyayari doon? O, di pag-usapan tayo ng buong mundo. Yun ang gusto nila eh. Right? Oh. Alam nyo, talunan na yung mga yan. Imagine mo, si Inday Sara, kahit saan magpunta, kinukuyog ng mga supporters. Recently, nakita ninyo, may nadaanan si Inday Sara ng isang bahay, bring PRRD home. Ano nangyari? Bumaba si Inday, tuwang-tuwa yung may-ari. Randomly yun. Ano sabi? If true yung sinasabi ni BP Sara regarding DA na may picture sa isang resto na may polvoron sa table, din maganda, masilip. Hindi ko alam yun. May sinabi ba siyang ganyan? I don't know. Kailan niya sinabi yun talaga? I don't know about it. Sa table? Baka nakalimutan ko lang. Yes, Teresita Tobaro. Kaya pala, ano daw? Kaya pala sa Maynila, hindi ko maintindihan yung comment pa palangga. No to Marcos, sisirain nila ang Pilipinas. Sabihin nyo kay Amy ganito, gusto nyo iboto? Iboto ka? Kamo? Iuwi niya yung 350 tons na gold sa Pilipinas bago mag-eleksyon. At ibigay niya ang pera sa Pilipino. Ang problema kasi sa atin, kung makukuha natin yung pera, sa nakawin na naman. Kaya dapat talaga, number 56, Attorney Vic Rodriguez, suportahan para lahat ng mga magnanakaw ay gugurgurin sa bisa ng batas. Kasi hanggat walang gurgur tayo, walang parusang gurgur, patuloy pa ulit-ulit na lang yung mga buwaka ng inang yung mga magnanakaw na yan. So dapat talaga, iboto nyo yan, number 56, Attorney Vic Rodriguez, kasi isa yan. Sa kanyang prioridad, ang gurgur parusa. Hanggat walang gorgor, nilulusutan lang yung mga batas eh. Nilalaro lang ng tayo. Tignan mo harap-harapan. Harap-harapan. You know, paglabag sa Omnibus Election Code. Di ba? Yung pagbibigay ng pera. Pero parang wala lang. Harap-harapan, in-announce na yung pera galing yan kay Martin Romualdez. Harap-harapan sinasabi ni Amy Marcos na yung kanyang pinsan ay nagbigay ng 20 million pesos sa mga kongresista. Wala naman, nakasuhan ba? Tapos ngayon, bidabidahan? Oh, kung yung pinag-uusapan natin na 350 tons na gold
na ngayon ay iniimbestigahan dyan sa Hong Kong, hindi lang po si Bangag at ang mga anak ni Bangag, ang mga apo. Lahat silang pamilya, yung immediate family nila. Si Amy Marcos, si Irene, si Bangag. Yan sila, yung mga asawa nila, yung mga anak nila, mga kapu-apuhan nila. Kaya never again. Paano ka maniniwala kay Amy? Maniniwala ka dahil ngayon na nagpa-imbestiga siya dyan sa ano na yan? Yung kay Pangulong Duterte. Kahit naman hindi niya pa-imbestigahan yan. Malinaw pa sa sikat ng araw na si Bangag, yung kapatid niya, ang may pakanan yan. At ang kapatid niya ay nilalabas sa picture. At sinasabi niya, ang kapatid daw niya ay napapanibutan ng Jejemon. My God, tanga ka na lang kung iboboto mo yan. I don't think iboboto ni Inday yan sa pabalota. Diba? I don't think so. Di naman natin nakita kung sinong botohin ni Inday. O niya iboto yan. Unless na lang gusto niya pa na mapabudol mo. Nasa inyo yan. Hindi ko pipigilan. Kung gusto niyo magpabudol muli, hindi boto niyo. Yun lang naman iboto niyo. Pero kung gusto niyo siyang hamunin, kunin mo na yung 350 tons na pulburon doon. Ay, na pulburon. Na ginto. Do you think wala siyang kinalaman doon? Marcos family po ang nakalagay doon. Ano siya? Unless na lang, kung iba apelyido niya. Sino ba yon? Yung chinichismis na anak siya ng mayor, whatever. Anyway, ngayon, yung Marcos wealth, yung Marcos gold, totoo yun. Ngayon, hindi siya exempted dyan. Kasama sa dyan. So, habang sila ay nakikinabang sa pera ninyo, sa mga ginto, galing sa Golden Buddha o sa gold reserve natin, mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala sa kanya. Oo nga, may nilapit kami kay Amy na humingi ng tulong, hindi masagot at mabigyan. Hindi ko iboboto yan. Marami ang homeless ngayon dito sa QC, pero botante sila, dapat tulungan sila, sabi ni Buddy Buds. Oo, walang itinulong. Alam niyo ba, ang dami kong nilapit na tulong, na nangingi ng tulong kay Amy Marcos. Wala naman You know? Ang dami kong hiningin tulong, wala naman. Walang binigay. Sabi ko, ito may problema. Wala. Lacson daw yung tatay ni Amy. Si Lacson daw yung tatay niya. Di lang sa HSBC, meron pa rin daw sa mga European banks. Yes, we talk about that romantic moon. Diba? Pinya daw, sabi ni Inday. No? Alam mo kung ano totoo, kung bakit niya tinawag na pinya yon? Bakit tinawag niya? Ito, sarili ko itong interpretation. Okay, hindi to interpretation ni Inday. Iba yung interpretation niya kung bakit pinya si Amy. Diba? Nakita mo yung mata ng pinya? Pag kinain mo, masasaktan ka. Kakain ka ba ng pinya? Diba? O sige nga, mag-ano tayo. Magbigay tayo ng meaning yan. Ang pinya maraming mata. So, ibig sabihin yung mata ni Amy, nakamatayan kay Inday. Ano kaya ni Inday? Nasabihin ko sa kapatid ko, ay, Inday, ganito, ganun. Kaya, Inday, alam naman siguro ni Inday Sara yan. Maraming mata yan. Pinya o mangga? Ay, nako. Pinapalo daw ni Kaufman team ang Amy investigation sa Senado. Padiwala ka dyan. Alam ko sinabi ni Kaufman. Ako, ito lang ako, honest. Okay. Alam natin, si Kaufman, dapat si Kaufman, talk about Kaufman. Kaufman, pinapalo mo si Amy. Sino nagtatranscribe sa'yo? Nagtatranscribe sa'yo ng tawag dyan, ng mga sinasabi doon. Tagalog yun, Kaufman. Ito lang yung sa akin. I hope, I have to control my mouth once in a while. Good luck na lang kay Kaufman. Sana talaga maipalabas na si PRRD. Nakikita naman natin yan Tandaan ninyo, may mga lawyers na kayang ibenta ang kaso. Hindi ko sinasabi na si Kaufman to. Nagtataka lang ako, bakit niya sinabi yun? Thank you for that comment, Nagtataka lang ako na nasundan niya, Tagalog yun, sinong translator niya? Amy, baka gumagapang ka na kay Kaufman. Di ba?
bantayan din natin yung mga abogado ni Pangulong Duterte. Right? Hindi natin alam. Mamaya, may mga link yan sa mga dilawan. Kaya binabantayan ko yung mga yan eh. Alam niyo yan, di ba? Ang mga abogado, pwede nilang ibenta ang kaso sa ngalan ng salapi. Tandaan niyo, walang pera si Pangulong Duterte. Legal aid, di ba? Sinabi ni Inday Sara. Ang sa akin lang naman, magbantay kayo. O, kasi binanggit mo na nanonood daw si Kaufman. Kaya ang tanong ko kay Kaufman, make sure na maipapanalo mo, maipalabas mo si Pangulong Duterte dahil or else, mananagot ka sa amin. Tama naman yung sinabi, yung motion, no? O, dahil pa naman daw komunista doon. Right? Hindi ko I'm not being negative here. Kasi dyan lang sa comment mo, nagtataka lang ako. Buti nga na-comment mo yun, Palangga, di ba? Palangga, ma-English translate sa Senate hearing, stay positive lang. Stay positive naman ako, may Palangga. No, hindi naman, may English translation. Hindi accurate ang English translation, Palangga. But anyway, I'm not being negative. Ang sinasabi ko lang, no more Marcos. Alright? No more 50 days. Kaya nga, sabi ni Ma'am Raga, after 50 days lang nag-file. That's good thing, sabi ni Ma'am. Ako, yun din yung observation ko. Kasi, nandoon ako sa The Hague. Tanong ako ng tanong, kailan ba papailan ng motion? Okay? Kailan magpapail ng motion para mapauwi na yung PRRD? Kasi tinanong ko yan kay Spoke Sari. Bilang abogado, di man ako abogado. At nagtanong din ako sa ibang mga kaibigan nating abogado. Na may alam sa international law. Ano bang malay natin dyan? Yes. Kaya nagtataka lang ako, ba't ang tagal? But it's good thing pa rin na after 50 days, better than nothing, right? Ang gusto ko lang, maging matalino kayong lahat. Hindi tayo nagpapaniwala sa mga lahat ng mga inihain sa atin. Hindi kayo nagpapanalawala kay Aimee. Si Kaufman daw Pinocchio, sabi ni Rafi Toolface. Ay, nako. Ngayon, ang pinag-uusapan kasi natin dito, bago tayo napunta kay Kaufman, yung nanonood siya kay Aimee. So maniwala ka dahil sinabi ni Kaufman, nanonood siya kay Aimee, boto mo na si Aimee, Palangga. Nagtatanong lang ako, then it's your choice. If you want Marcos pa rin, there you go, and this is not the right page for you or right channel for you. If you are for Aimee, go to hell. Yan lang yung sa akin. That's my opinion. Go to hell. Diba? Ibig sabihin, bibigyan ka ng hell ng mga Marcos na ito. Yun na nga ang ginto Ayaw ibigay sa Pilipino. Ano sabi niya? Paano si Inday? Go to hell din. No, I trust Inday. I trust her strategy. Pero, kasi, I feel like hindi naman siya isusulat sa balota At alam na, di ba sinabi ni Inday mismo, wag kayo magpapaniwala pag sinabi sa inyo Duterte, in-example nga niya yung family niya na iboboto nyo kaagad. Then, kailangan natin maging matalino. So, hindi natin sinabi ni Inday, wag kayo magpapaniwala, hindi porket Duterte, ganyan-ganyan. Dapat sinabi niya Marcos Sinabi niya lang, in-example na lang niya yung kanyang sarili. Right? So anyway, mga kababayan, never again. Sabi ni Chloe Pearl. Right? Sabi ni Austin Zar, by the way, may event dyan. 2 event natin sa Dahiga, May 17 and May 24. Sa Dahig, ayun. At I hope pagkasundo na kayo lahat dyan, may mga eksena nangyayari dyan. Pag dumating yung alindog ko dyan at magsasaya tayo. Alam niyo, may mga eksena tayo dapat maging united talaga tayo kasi baka napasukan na tayo ng komunista. Huwag kayong pumayag, napapasukan tayo ng komunista, mag-unite tayo lahat kasi para naman yan kay Pangulong Duterte, hindi naman yan para sa atin, di ba? Para yan kay Pangulong Duterte, ang lahat ng ating pinaglalaban dyan, kaya tayo nagtipon-tipon dyan sa Daig because of PRRD. Right? Dili na jud tani kay Aimee, sabi ni Joy Azarcon. Pinalipat na naman sila sa Dahig. Ayun na nga, pinalipat sila doon sa isang place na kung saan yun, nung March 23 yung maraming tao. So we'll see kung anong mangyayari, but ang importante ay patuloy tayong sumusuporta
kay Pangulong Duterte at hopeful po tayo na mapauwi na ang ating Pangulong Duterte. Okay? At sana hindi gumapang ang mga bangag si Lisa Tanas. Si Lisa Tanas magaling mang-bribe. Si Romualdez magaling mang-bribe. Diba? May kasong bribery. Kaya huwag kayong masyadong magpakampante. Kahit minsan nagpapanggap na kakampi natin, maging matalino kayo. Basta ako dito, mga kapalangga, ako ang vlogger na hindi nakikinabang sa kahit kaninong politiko. So, hindi po ito ang bibig natin nagsasalita dahil nagagasolinahan tayo ng politiko o nasususian tayo. Nagsasalita tayo dito kahit naakala natin kakampi pero yung pala ay kalaban. Right? So never again. No more Marcos. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.